Pero ngayon naman, syempre yung Pasig River, alam natin, Jules, na malaking bagay yan sa ating history at sa ating culture. At syempre, importante na malaman natin ang mga updates tungkol sa Pasig River. Kaya ngayong umaga, nakasama natin si Mr. Ronald Nagit, ang Executive Director ng Pasig River Rehabilitation Commission. Good morning, Sir Ronald, and welcome to Good Morning, Boss. Hi, good morning. Yes. Sir, siguro let's talk about first what do we have planned, yung mga programs natin para nga po to maintain at syempre to improve the Pasig River that we have right now. To maintain and improve the Pasig River Rehabilitation Commission, ang ginagawa namin ngayon, naglilinis namin lahat ng mga tributaries saka yung mga estero na kapaligid sa Pasig River. Kasama na doon ngayon yung nililinis namin na 16 na estero at ngayon yung taong ito, papunta kami Binondo, Magdalena at yung iba't iba pang mga karatig nitong lugar. Alright. Sir, ano na po ba estado ng Ilog Pasig ngayon? Para syempre malaman ng mga boss natin na ito yung kalagayan. Sa ngayon, ang pilit nating ina-attain, ang gusto nating marating ay yung tinatawag nating Class C waters. Yung Class C waters, conducive to sa mga recreation activities. Kaso, sa hindi siguro wala pa tayo sa maayos ditong kalagayan, ang Pasig River ngayon ay wala pa sa Class C water, pero mas maganda na to at naging maayos. Nabawasan na yung amoy, nabawasan na rin yung mga tinatawag natin mga solid waste, at yung mga water lily na napupunta dito ay nabawasan na rin natin. Yes. Sir, kung maalala natin, actually, noong mga 90s, alam natin na parang yun yung para isa sa mga worst times for the Pasig River dahil parang ay yung mga informal settlers talagang nag-dump sila ng kanilang mga basura, tapos nakikita natin na talaga sinasabi nila na mabaho nga talaga. Paano natin ngayon na, kumbaga na-improve yun na hindi na po ng mga tao sa Pasig River at hindi na nga siya ganun kadumi at actually ngayon medyo mas malinis na hindi na masangsang yung amoy unlike what people remember it to be during the 90s. Sa ngayon kasi, yung ginagawa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pakikipagtulungan namin sa National Housing Authority, sa Metro Manila Development Authority, saka sa Department of Public Works and Highways, at iba pang membro ng mga local interagency committees, ang ginagawa namin, continuous yung pagtatanggal namin ng mga informal settlers, yung tinatawag namin na part ng voluntary relocation, at patuloy din ang paggagawa namin ng bank improvement, linear park development, at dredging and desilting. Sa iba't ibang aspeto ng paglilinis na to, kasama rin namin yung mga tinatawag namin na river warriors na sila yung nagmi-maintain ng mga nalilinis namin ng mga lugar. Alright. Sir, kamusta naman po yung cooperation ng mga informal settlers? Sa ngayon naman, maayos yung naging makikipag-ugnayan natin sa mga miyembro ng local interagency committees, pati sa mga urban poor, tungkol doon sa pagre-relocate ng mga informal settlers. Kusa at voluntaryo ang kanilang paglilikas papunta sa mga relocation sites. Yes. Sir, ito po kasi ang memory ko sa Pasig River ko ay talagang maraming water lily noon. Kasi ngayon po sinasabi nila yung water lily, kumbaga nabubuo yan para linisin din kumbaga yung tubig. And ngayon wala na masyado nakikita. So ano ba talaga explanation natin dito sa mga water lilies na talagang nakikita natin, naalala ko, nakikita ko napakarami niyan. Siguro ngayon, kung mapupunan natin, bakit nga ba nabawasan yung mga water lily? Isa kasi sa nakita o marami na rin mga non-government organizations yung gumagamit ng water lily for livelihood. Okay. Siguro kung makikita niyo yung ibang mga banig, yung ibang mga balutan na ginagamit natin ngayon ay made of water lilies. Meron din mga tsinelas na nayari na rin sa mga pinatuyong water lilies. And even, alam ko, aside from water lilies, di ba, laganap din dati mga janitor face. Until now po ba, meron pa rin bang ganun sa Pasig River? Sa ngayon, yung mga janitor face doon, medyo nabawasan na rin siya. Okay. Sir, kamusta naman siguro yung mga sea creatures natin dun sa area? Parang, kumbaga, meron na ba ulit tayo nakita mga isda na lumalangoy-langoy sa Pasig River? As in, kumbaga, yung tubig doon ay safe enough para sa ating mga sea creatures na? Para mabuhay sila doon? Sa ngayon naman, nagpagawa rin kami ng tinatawag natin biodiversity study, na-assess at nakita na meron din mga PSSPC pa doon. Marami na rin kung nakikita ninyo, ng ginagawa libangan, yung pamimingwit o yung pangingisda sa Pasig River. Okay. Alright. Sir, punta naman po tayo doon sa plans po ng commission. No? Ano po ba yung long-term plan ninyo para sa rehabilitation ng Pasig River? Yung long-term plan namin sa rehabilitation ng Pasig River, mabawasan natin yung tatlong aspeto. Una, yung tinatawag natin na informal settler families. Pangalawa,
mabawasan din yung solid waste, at pangatlo yung tinatawag natin na liquid waste. Yes. Sir, pag napag-usapan po natin yan, kumbaga sa ngayon po, nasa ilang % na tayo bago natin maabot ang ating main goal nga po sa paglinis ng Pasig River? Siguro ngayon nakakalahati pa lang tayo sa tinatawag natin paglilinis ng Pasig River, kasi isa itong medyo mahirap na gawain na nangangailangan ng tulong ng hindi lang ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at NGO, kundi lahat halos na nakatira sa Metro Manila. Kasi lahat tayo halos ay polluters ng Pasig River, kasi kung ano man yung tinatapon natin sa ating mga lababo at ginagamit natin sa paliligo, yung iba nito ay direktang pumupunta sa mga daluyang tubig. Sir, nakita natin sa ating mga video kanina, kumbaga may meron sila mga malalaking crane at mga heavy equipment na para may mula sa ilalim ng tubig. Ano po ba itong basura po ba yung kinukuha nila mula sa ilalim? Ano po ba ang explanation natin para sa ganitong mga process na ginagawa? Yung mga crane na nakita niyo siguro, those are part of the tinatawag namin na dredging and desilting activities. Okay, ito ay nakita natin yan, no? Yan ginagawa ng mga yan ay yung pagtatanggal ng mga dumi na matagal na naipon sa ilalim ng Pasig River at sa mga steros. Okay. Sir, kasi nakabasa rin ako sa article, yung isa rin at na reason dito para syempre, yung isang reason kapag sumusobra daw yung mga gamit sa baba o yung mga lupa, bumababa or lalong bumababaw na parang may tendency daw na bumaha lalo kapag malakas ang ulan. So, sir, kamusta po ba yung estado nito sa buong Pasig River? Kasi alam na naman natin, sobrang haba nito. Saan po ba tayo nagpo-focus muna para syempre mabawasan yung mga kalupuan dun sa baba ng Pasig River? Natapos na rin natin yung tinatawag na pagdidredge ng Pasig River. Sa ngayon, yung Pasig River Rehabilitation Commission, yung efforts niya, nakakonsentrate sa steros and tributaries. Pero hindi rin naman namin pinababayaan yung main Pasig River. Sa kasalukuyan, meron kaming joint effort na ginagawa together with the Department of Environment and Natural Resources na kung saan ay balak naming i-green yung Pasig River at magkaroon din ng mga improvements sa may Baseco area. Ang plano ay paglalagay ng mga mangroves sa banks ng Pasig River, pero magsisimula muna siya sa bandang Guadalupe area. Okay. Sir, ito naman po usap-usapin nga po yung paggagawa ng mga ruta para sa mga ferry boats sa Pasig River dahil na ngayon palaging sinasabi na napaka-traffic nga po sa mga kalye, lalo na dahil sa 15 na bago infra project sa ating mga kalye dito sa Pilipinas. So sinasabi nila may alternative means of transportation tayo at ito nga ang paggamit at pag-maximize sa Pasig River using the ferry boats. Sir, so nasa na po ba tayo sa usap-usapin na ito na about the ferry boats usage sa Pasig River? Kasama yan sa mga pinag-uusapan namin ngayon, kasama yung Department of Transportation and Communications, yung Metro Manila Development Authority. Sinisimulan na namin balangkasin yung tinatawag natin tripartite agreement na kung saan magdi-define ng duties and responsibilities ng mga ahensyang nasabi ko kanina. Okay. Kapag nabuo, nabalangkas na yung mga yon, magsisimula na yung pag-uusap kung paano namin masisimulan yung operations ng ferry system. Pero may nauna na rin pahayag yung ibang ahensya ng gobyerno na maaari o sa darating siguro mga buwan ay magsisimula na rin yung Pasig River ferry system. Sir, meron na po bang initial plans regarding the route mismo ng mga boats natin? Sa initial communication namin last week, meron mga proposals. Yung mga proposals ng route, isa is Guadalupe going to Pinagbuhatan. Yung other proponent naman is from Guadalupe going to PUP, and from PUP going to Escolta and going to Plaza Mexico ferry station. Yes. Sir, as of now, meron po ba tayong mga existing ferry boat na mga route po at operational pa rin po ba siya? Kasi alam ko there was a time na nakikita natin na meron talaga mga umiikot na mga ferries. Tapos ngayon po ba ay pinapagpatuloy natin or kumbaga pinag-uusapan pa lang ang pag-reopen ito? Pinag-uusapan pa lang natin yung pag-reopen ito sa hindi siguro inaasahan na hindi natuloy or nagtumigil yung transportasyon, yung tinatawag natin Pasig River Ferry Service. Ngunit sa ngayon, yung mga proponents nga, sila yung may-ari ng mga boat. Okay. Kapag okay na sila at na-aproba na yung kanilang Certificate of Public Conveyance ng Marina, then maaari na silang uling gumamit ng Pasig River doon sa ferry system. Alright, sir. So, as of now po, wala pa po tayo na po-purchase mismo na pagmamayari po mismo ng gobyerno na mga ferry boats? Ganito yun. Ang ferry terminals o yung ferry stations, yun yung pinagawa at minamanage ng government. Okay.
Yung pertaining naman doon sa operations ng mga ferry boat, ay yun ay private sector. Kung saan sila yung bumibili ng mga boats, sila rin yung nangangasiwa, sila yung nagpapatakbo, at sila rin may portion ng income na napupunta sa kanila kasi nga yung investment are coming from the private sector. Alright. So parang mga taxi lang din talaga sila. Oo, parang ganun klase ng transportation. Pero pag ganito po sir, sa usapin na ganito, parang since private companies, ilan po ba ang mga private companies na pwedeng pasukin itong venture na to? At meron po ba tayong para mga ginagawang mga public bidding din po para makapasok nga sila at makapag-provide ng transportation service? Sa ngayon, meron ng 2 proponent na nagpasa sa Department of Transportation and Communications. Yung proponent na yon, yung dati nagpatakbo ng Pasig River Ferry Service, yung NTSI. At yung isa naman, yung dati rin na medyo nalugi yata sila Mr. Ed Manuel. Pero ang sinasabi namin, hindi namin nililimitahan ito doon sa mga nagpasa na ng dokumento. Hinihikayat namin yung iba pang mga kaya ng boat na kaya na magbigay ng kanilang mga pondo at simulan yung Pasig River Ferry System o yung ferry service, sana sumabay rin sila, magkaroon din sila ng parang isang alternative mode of transportation na po pwede siyang taxi. Okay. Alright. Pero sir, sa tingin nyo ba, meron bang kaakibat sa polusyon mismo sa Pasig yung may bibigay nitong ferry system na to? Siguro naman wala nakakibat na polusyon. Dahil nung nagpatakbo naman, dati na namin pinatakbo tong Pasig River Ferry Service na to, wala naman kami nakitang problema tungkol sa mga polusyon na nanggagaling sa mga vehicles. Okay. Director, siguro huli na lang po, mensahe po para sa ating mga manonood, para na rin po, something to look forward to for them sa pag-ayos natin at pag-rehabilitate ng Pasig River. At syempre, sa pinaplano nating pagbukas nga po muli ng mga ferry system natin. Ang panawagan po ng aming institusyon na sana lahat po tayo ay tumulong sa paglilinis ng Pasig River. Hindi lang po ng Pasig River, kundi yung mga tributaries nito. Kung mababawasan po lang natin yung mga waste na nanggagaling sa ating mga bahay, naggagawa tayo ng solid waste management campaign, o yung simpleng basura lang kahit pinagbalatan ng candy, may lagay natin sa ating bulsa at hindi na natin itatapon kung sa ay malaking tulong na to. At kung sakali naman po magsisimula na yung tinatawag uli natin na Pasig River Ferry System, tangkilikin po natin to bilang alternatibong sakayan. Kapag nagawa natin to, dadami yung ridership, mas malaki ang probabilidad na hindi ito magsasara. Alright. Actually, yan something to look forward to, Jules, kasi nga sinasabi natin na talagang magiging traffic talaga. So at least another alternative for us, public transportation, and then we can maximize also the beauty that we have sa Pasig River. Kasi, kumbaga, dati talaga kailangan kilala yan bilang isang tourist destination. At ngayon, nakikita naman natin na slowly we are rehabilitating it. So might as well maximize it na rin, diba? At saka sa doon, nababasa na natin ito dati sa Nolo Mitangi, sa El Filibusterismo. Ngayon, manunumbalik uli yung kahalagahan ng Ilog Pasig sa kabuhayan ng bawat Pilipino. Kaya muli mga boss, kasama natin ng Executive Director ng Pasig River Rehabilitation Commission, walang iba kundi si Director Ronald Nagit. Maraming salamat, sir. Thank you, sir. Alright, so mga boss, marami pa tayong pag-uusapan.